Mga adik. Oh, tingnan nyo ang gesture ni Paulo Pulong Duterte. Oh. Mga adik. Yung grupo ni Nangagva, mga kababayan. At alam nyo ba, ang sabi mismo ni Pulong na simula 2022, nung maupo na si Ngagva, mga kababayan, ay hindi na pala nabigyan ng pondo, additional pondo ng Marcos government, mga kababayan, ang Davao City. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi lang ang mga Duterte ang ginigipit ng mga bangag, kundi ang mga tao na rin ng Davao, mga kababayan. Pero hindi nagpapatinag sinapulong niyan, mga kababayan. Nangangahulugan lang ito na kahit walang suporta ng national government, mga kababayan, ang kanyang syudad na Davao City ay patuloy pa rin lumalago. Dahil andun ang mga Duterte, mga kababayan Good governance ang panbato ng Davao. Samantala, binulgar din ni Pulong na nung umpisa, mga kababayan, nung siguro hindi pa masyadong kaaway sila ni Ngagva, ay sinubukan daw siyang suhulan ng proyekto, mga kababayan, ng pondo. Inalok daw siya ng 5 billion pesos na pondo, mga kababayan, na ibubuhos ng bangag government sa Davao City. Sa isang kondisyon, 40% nito ay mapupunta kay Tambaluslos daw, mga kababayan. Tinanggihan ni Pulong, sa inyo na yan. Hindi ko kailangan yan kung hahaluan nyo ng kurakutan. Ayun, mga kababayan, hindi na siya pinondohan. Oh, panoorin nyo po, ha. Sir, on a different note, sinabi din ni Congressman Leviste na isa ka sa apat na pinangalanan niya na walang non-allocables sa budget. Sir, anong masasabi mo dyan? Walang allocables, mga non-allocables, inalok, mga kababayan, yung sa NEP pa lang ni-request na, wala si Pulong, mga kababayan. 2022 pa bang kuha yung budget? Sabi niya, 2022 pa ako walang budget. May labot na ako di. Anong pakialam ko dyan? 2022 pa ako walang budget. Sama sa akong gisulti, kami mga Davaoenyo, di may Gaya ng sinasabi ko, kaming mga Davaoenyo, sabi niya, mga kababayan, kutomon o way suporta ng national government. hindi kami magugutom kung walang suporta, kahit walang suporta ng national government. Di may mga matay. Hindi kami mamamatay. Diba? Pahinoon mi, o sa dawaton parehatong sulti sa kuha. Tapos ano pa ipapalabas sila? Yung kagaya ng ginawa nila sa akin. Nanas Pulong, tagaan ako sa 5 billion basta Na mayroon dang mga kababayan, pinadating daw sa kanyang mensahe na sabihin nyo kay Pulong, galing daw sa mga kababayan, kataas-taasang kabangag-bangagang kangiwian. Na tagaan ako sa 5 billion basta cash dayon 40% madto sa Tambaluslos. nabigyan ko siya ng 5 billion. Cash! As long as 40% niyan mapupunta kay Tambaluslos. Ayan, mga kababayan. Yan ang gawain ng bangag administration. Ano sa may proyekto na to, anak? Sabi ni Pulong, tinanggihan daw niya, mga kababayan, dahil anong papoproyekto natin yan? Although malaki ang 5 billion, mga kababayan, pero kukunan ng 40% pa ni Tambaluslos, tapos yung cost dapat ng proyekto 5 billion. Ibig sabihin, isa substandard mo ng halos kalahati, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Sir, sinabi din ng Tinanggihan niya. Kaya simula nun, mga kababayan, hindi na siya binigyan ng mga alokabos na ganyan ni Bangag. dalawang Remulla brothers na somebody tried to bribe them with a 1 billion pero they actually refused daw. Ano ito, mga kabulukan ng mga Remulla, mga kababayan, no? Di ba naging DOJ secretary, so under niya ang NBI, mga kababayan, ganyan. Naging ombudsboying. Tapos yung isa, DILG secretary, mga kababayan, under niya ang police. Tapos nagreklamo sila, mga kababayan, na mayroon daw gustong mag-bribe sa kanila ng 1 billion, tinanggihan daw nila. O bakit hindi ninyo pinahuli? DILG secretary ka. DOJ secretary yung isang bulati na lang ang hindi nakapirma. Bakit hindi nyo pinahuli yung nag-bribe sa inyo? Malamang sa malamang, mga kababayan, mas mataas pa yan sa kanila. Takot kayo? Mga Remulla, mga syunga. As to the details po, hindi po nila sinabi kung sino. Pero marami pong nag-react, sir, na ito daw ay criminal. So dapat nila ini-report. Ano po? Hindi lang ini-report, sila mismo ang dapat humuli, mga kababayan. Utusan nila ang kanilang departamentong pinapatakbo. Yung masasabi mo dito, sir? May labot na to, anak. Sabi ni, Storya sila, opera sila 1 billion, sa labot na to, anak nila. ang sagot ni Pulong, mga kababayan. Ano ba kinamin dyan sa
Pautot nilang mga ano daw mga kababayan, mga kwento na inoferan sila ng 1 billion. Oh. Bakit kasi Alvin sa ano kay Pulong mo tinanong? Wala ba ni Pulong? Bakit? Ini-insinuate ba nila mga kababayan na si Pulong Duterte ang ano? Nag-alok ng 1 billion? Sa tingin nyo kung si Pulong ang nag-alok ng 1 billion, hindi yan nakukulong si Pulong ora mismo? Kalaban nila, makakakuha na sila ng ebidensya laban sa kanya. Kaya sabi ni Pulong, anong pakik ko dyan? Ano yung istorya? Huwag mo sila gisulti pangalan. Tapos sabi niya, bakit nila kinento niyan? Eh, wala na silang ano, sinabing pangalan. Di ba? Para unsa? Para ke? Oh, para saan? Para relevant mundo ha. Para relevant kayong dalawa. Istorya hitagabok ay. Oh, kwentuhan na lang na tayo ng marupok. Gabok. O, kabalo ka, Bin. Kanang lisod, no? Kanang kabalo Alam mo kasi Alvin, sabi niya mga kababayan, mahirap. ka man ng kalaban. Mahirap itong nating mga kalaban. I-twist yun nila ang istorya pero Dahil tinitwist talaga nila ang mga kwento at naratiba. kaya ang ilang utok ang masunod. Ya, Dahil ang kanilang utak ang dapat daw masunod mga kababayan. mga Oh, dahil alam mo na, lahat yan mga mga ngagba mga kababayan, yung kanyang ano, kanyang gesture, lahat yan mga ano Pulong? ang masunod. Ya, puro baya na mga Lahat yan mga alam, gesture ng mga adik mga kababayan. Lahat yan mga adik. magabalo na ka. Oh, alam mo na yan. Kung kami, Bisaya mi, ako dabawin niyo ko. Bisan pag nagkamang nami sa lapok, Sabi niya mga kababayan, alam nyo, kami, mga Bisaya kami, Madawawenyo, kahit dumagapang na kami sa putik, ug pangutanon mig okay rami. Okay ramang gid mi permi. kung tatanungin nyo na kung okay kami, sasagot kami na okay lang kami. Mintras buhi okay rami mga Bisaya. Habang buhay, okay lang kami. Ako ha, ako. Oh, siya mga kababayan. Pero, yan din mga kababayan, pansinin nyo, kapag mayroong mga sakuna mga kababayan, baka, kalamidad, bagyo, yung nasa Visayas at Mindanao mga kababayan, nasa probinsya, hindi hinahanap ang Pangulo. Nasaan ang Pangulo? Nasaan ang Pangulo? Ganyan. Sila na mismo mga kababayan ang tumutulong sa kanilang sarili. Resilient mga kababayan. Dahil nasanay na sila na sa kahaba-haba ng panahon, iniiwanan na sila ng gobyerno. Walang pakialam ang national government sa kanila mga kababayan. Ganyan ka-unfair. Samantalang kung nasa kamay nila ang mga kababayan ang mga sakuna, yakan agad. Sisi agad sa gobyerno. O nasaan ang Pangulo? O ganyan agad. Pero iba yung taga-ano mga kababayan eh. Lalong-lalo na sa Visayas at Mindanao na hindi na masyadong bibigyan ng ano mga kababayan, importansya ng gobyerno. Nasanay na sila. Kaya nga nung nakaupo si Tatay Digong mga kababayan doon lamang natamasa mga kababayan ng mga taga-probinsya na mayroon pala tayong presidente mga kababayan na mayroon concern sa mga kababayan nating mga probinsyano. Lahat ng sulok ng mga kababayan bansa, ng mga probinsya, mayroong binilagay na proyekto si Tatay Digong. Pinalapad ang kalsada, pinasemento ang mga kalsada mga kababayan. Pinaganda, nilagyan ng mga tulay for the first time. Bot ang ubang Bisaya. Pero gipadako ko ngayon nanay. Bisan Pinalaki kaming ganyan. kalisod-lisod ang kinabuhi. Kahit mahirap ang buhay, Okay ra gihapon. okay lang. Okay lang. Dahil yan ang binigay sa amin ng Panginoon. Mo na yung kuhan diha nga dalimang kag sultiyon ako nga namayat na siya. Tapos daw, ito mga kababayan, ito example ni Pulong, yung paano kung mag-twist itong mga kalabang mga bangag mga kababayan, mga adik. Na kung sasabihin daw ni Pulong na, pumayat na si Tatay Wala Digong. kaayo. Matanda na. Hindi na Tulo kayo kumakain. sa sultihan ng mga ugok. Alam nyo kung anong sasabihin ng mga bugok na yan? Sulti mo na sila, unta diha na siya matay. Sasabihin nila na, sana dyan na siya mamatay. Ganyan daw ang sasabihin ng mga bugok mga kababayan. Karon mo sulti ko, okay ra siya. Ngayon, sasabihin kong, okay lang siya. Sa sultiyon, itwist na po nila nga, okay ra. Alam mo, Ititwist na naman nila, okay lang pala siya dyan. sulti ko, okay ra. Natural. Sasabihin ko talaga na okay lang. Ako ato, di man ko doktor, mga Akin yun, hindi ako doktor, mga ugok. Sabi niya. di ba? Alam nga na magnisuka, nagdugo, diya sunod, sultiyon na kung okay, dili sa okay. Sulti na ko siya, nisukag dugo. Di malipay mong tanan. Ano gusto nila? Sasabihin ko na, sumuka na ng dugo.
Hindi na okay. Matutuwa daw itong mga bangag, mga kababayan. Ginoo ko ninyo. Ay tuwa ng mga troll nila kay Sabi niya, mga kababayan, Diyos ko, huwag kayong maniwala sa kanilang mga trolls. kirami. Sir, Okay lang just kami. just to conclude Okay lang kami. this interview, ano po yung masasabi ninyo sa mga kababayan natin na talagang hanggang ngayon, more than 10 months na po, nandito pa rin at sumusuporta sa pamilyang Duterte? More than 10 months. Mag-iisang taon na pala, no? Ikep Doors, Ikaw, ha? Ikep Homer, Ikaw, ha? Ano yan? Heads Bite Me, Hewahi? Dan Covel. Hang ka ba? Hindi mo ko, Monsale. Maraming salamat, Congressman. Kayo lang ang nag-iintindihan dyan. Nagsasalita sila ng Dutch, mga kababayan. Dito na lang tayo. Isang mga kababayan, analysis ng political analyst na si Malutikia tungkol na naman dito kay Ngagba, mga kababayan. What does it say about public sentiment when survey results point to the media as the most trusted institute? Wow! Mayroon palang survey, mga kababayan, na nagsasabing ang media daw ang pinaka-trusted na entities pagdating sa paglaban daw sa corruption. As if naman, mga kababayan, mayroon pang ibang choice, no? At sila lang din, mga kababayan, ang napapasurvey To niyan. handle corruption. What are your thoughts on the results of that survey? Tapos, wag mong sabihin, hoy, bias. Yung bias na ikaw na yan. Yung media, yung kabuuan. Pero hindi ibig sabihin kayong lahat yan. Kayong mga bugok dyan, lalong-lalo na sa News 5, mga kababayan. Ang dami nila. Selective journalism and hindi na nga journalism, mga kababayan, propagandist. Well, it's actually going back to the original role of media, mainstream media, which is a gatekeeper and national agenda setting. Yan dapat, gatekeeper kayo. Pero ang problema, mga kababayan, sila ang gatekeeper. Pinipili nila kung anong pinapapasok. I think it is very important because Kung ang mga issues, mga kababayan, na matatamaan ang kanilang mga kandidato na sinusuportahan, wag kang pumasok dyan. Hindi ka namin pa bibigyan ng platform sa there media. are certain documents and certain data that are made through the media and not necessarily shared to everyone. That's why it is becoming a very important tool insofar as the flood control projects are concerned. But how do you view the handling of media in this landscape now of this issue? Are you happy with how this issue is being covered? Happy ang lecture, mga kababayan, dahil yung bias na reporter, dahil eto na, kami na dito ang bida. Happy? No, because there can be other documents. I mean, the investigative role of media is very important. Until now, 200 days plus has lapsed since the declaration of Mahiya Naman Kayo. And we haven't seen really the small committee proponents that actually was the original sin that came in the GAA 2025. So there's not much there. There's not much on the BBM para Babangag. Andun, mga kababayan, andun na sa UAE si Bangag, mga kababayan. Kasama ang mga Arabo. Pantay ka dyan, BBM. Maraming nagsasabi natin, mga kababayan, na mga delikado daw ng mga Arabo, mga kababayan. Ang sabi ng mga testimonya din ng mga taga andun sa Middle East, dahil ang mga lalaki daw doon, mga kababayan, na parang walang kamalay-malay, lalakad-lakad lang dyan, mga kababayan, biglang daw hihilain sa gilid ng mga manyakis sa Arabo, tapos titirahin sa pitan. Sana nga, mga kababayan, ilayo si BBM sa mga bagay. Ay, wala natin kung gusto rin ba. Ito kasi si Dean Chase, mga kababayan, nagsabi na nagpapatusok daw din sa wet po. Sana nga lang, mga kababayan, hindi matusok din sa wet po doon si Ngagva, mga kababayan. paramedial formula that Parametric. that was authored by Yusek Cabral. I think it behooves on media to really dissect what she left behind and what she tried putting together in 2022 early. Hoy, News 5. Ang tanong namin sa inyo, nasaan ang pagiging anti-Marcos ninyo nung nakaraang kampanya, mga kababayan, di ba?
ang ano nila, masyado silang anti-Marcos dati. Tapos, nung manalo na si Bangag, mga kababayan, biglang natahimik. Oh, natahimik ang mga News 5 na mga bias, mga kababayan. 22 of July. So these Ay, things nako. need to be pieced together so that the public will be able to see what really happened. The other thing that is missing is really a dissection of the Ilocos Norte as well as the Leyte locables or insertions, and it hasn't come true. So there are certain things that are given focus too much, while the more important pieces of the puzzle to come up with a macro view of what really happened has not been done. 48% expressed little to no trust on the president in handling this. Yet he was the Ayun, mga kababayan, ang dami nang one nag-distrust. who opened the can of worms. Can of worms. Did you think that the president has somehow lost control over where this has gone? Yes, I do agree with you. Wala nang control. He started a campaign without defining the exits. Grabe, no? Ilang months na ba, mga kababayan? Kalahating taon na, more than. Wala pa rin nangyayari sa mahiya naman kayo ni Bangag na kanyang mga pautot, mga kababayan. And like what happened to ICI, we're down to Isa na lang! Oh, inutil na ang ICI, mga kababayan. one member commission. One member. Going nowhere. Nowhere The to Senate go. all of a sudden stopped their Blue Ribbon Committee. O, andyan si Lacson eh. Yan si Lacson, mga kababayan. Kasabot yan sa mga kabangagan. Hearings, and belatedly they are trying to come back with a different painting on the canvas. So when you come up with a plan such as an anti-corruption drive, you need to be able to define the plan, the objective end, and really not just divert it to the top 15 contract. Ang ginawa ni Bangag actually, nanggulo lang siya. Nanggulo lang siya, mga kababayan, yung paggawa niya ng ICI kuno. Dahil yung ICI, mga kababayan, hindi nga pwedeng magsampa ng kaso. Ifo-forward, mga kababayan, pa sa ombudsman. Kaya ang nangyayari, natatagalan. Naming certain legislators and not adding the rest. Isa sa mga inaasahan ng taong bayan, syempre, ay may mahuli na big fish. Big fish? I had Ronald yesterday Llamas? here on the show. Sabi niya, kapag Udas niya si Llamas eh. Bakit yan ang tinatanong nyo na drop out yan, mga kababayan? Hindi nga natapos ng college, rallyista. Sigurado ba kayo na hindi nyo yan, empleyado si Ronald Llamas, Walang News 5? nailabas. Bakit lagi nyo yung, ini-interview? Aminin nyo na kasi na empleyado nyo yan. Pinapalabas lang nila na siguro, mga kababayan. Resource person. Anong makukuha nating magandang magandang impormasyon dyan sa bunbunan ni Ronald Llamas? o nahuli, napakulong na big fish before the EDSA anniversary on February 22 to 25. Asahan, nalalabas na naman ang Bakit na-extend? Sabi Pasko. Tapos ngayon, EDSA na naman, mga kababayan. Revolution Do you think, anniversary. and the public Stupid. anger is still at its Stupid. peak, or this has somehow diffused over the holidays? Sa tingin ko, tumigil dahil meron tayong celebration. Alam mo naman, Gretchen, ang Pasko at ang New Year, big time sa Pilipino yan. Pero, mabilis ang pagpasok ng Enero. We're just on our 13th day of the year, and there's a lot of political noise, a lot of political movements, a lot of trying to make sense on the December 15 deadline. The big fish, diba? Sabi niya, Baka 2028. Duda natin, mga kababayan, makukulong na tuluyan ang Big Fish sa 2028 dahil hindi na si Bangag ang presidente eh. At ang Big Fish na iyon, mga kababayan, ay si Bangag mismo. Siya na mismo, mga kababayan, ang makukulong. Yan ang make sense. may mga hindi masaya Pasko sa dadating na December 15. But nobody, we don't see any big fish. Wala. I agree with Ronald, the few times I Patatas. agree with him, na importante yung big fish. Pero masyado naman siya mabait na iminove niya yung deadline sa Pebrero. Kaya nga, no? Minove na naman niya. Dapat ngayon palang Enero, meron ng makulong, meron ng makasuhan, at merong hindi dilis.
talagang malaking isda, so that you can probably Gusto namin hazard the bangag. conclusion. Bangag ang Kasi makulong. Oh, gusto namin yan, bangag. seryoso ang presidente. Yung sinasabing ako nga ang nag-lead nito, Yan ang sabi nito pa sa mga kababayan na ang mga kriminal nga ganyan daw ang gawain. Nasasabihin na, ako nga ang nag-ano nito, nagsumbong. Tapos siya daw rin ang suspect, mga kababayan. That is a typical behavior of a criminal daw, mga kababayan. Kunwari siya ang nagsumbong, tapos siya pala ang gumawa. anti-corruption drive. Ako nga, yung linya nila na siya lang sa lahat ng presidente. Mukha namang hindi tama yon kasi si Presidente Noynoy tumakbo dahil sa anti-corruption at buong 6 years niya, anti-corruption yung ginagawa. Well, a lot of the results of this probe hangs on the Ombudsman's office. At dahil nga itong ICI, kulang ng commissioner, hindi makapagtuloy ng Isa na lang. Isa na lang. Ay nako, bangag talaga no. Nakakatawa na lang mga kababayan itong pangyayari under the Bangag administration. sesyon. Ombudsman ang inaasahan dito na mag-iimbestiga. Yun nga lang, pag tinignan natin ang Pulse Asia survey results, trust rating is at 28%. Sa ombudsman, wala ding trust ang mga tao. Much lower than the 39% it earned in the previous polling period. Would you trust that the Office of the Ombudsman Boying to handle kasi this probe Alisin mo na si Boying bago kami nag-trust. with such a critical role? The Constitution says they are the one mandated to do that. Pero if it is not the Ombudsman, then who? What are your thoughts on where this probe is going and who should be the one entrusted with that probe? Kung siguro hindi si Secretary Boying Remulla ang na-appoint na ombudsman, I will trust the institution. Boying Since he is a politician and he will render judgment to his colleagues in the House of Representatives and some of his friends in the Senate, I would want to see the evidence and the complaint that will be filed. He was saying it will take him 6 to 9 months to even consider a complaint against former Speaker Martin Romualdez, and there is talk now that probably a civil case will be filed. Alam mo, Romualdez, civil case lang. Tingnan nyo mga kababayan, ang kabibayas. Yung civil case, wala yung kulong. Multa lang yan. Gretchen, dapat pakinggan nila ang resulta ng mga surveys. Hindi ko sinasabing sundan. 3 survey firms na yan nagsabi na mababa ang tiwala. Hindi pare-pareho ang aming numero, pero pag gumawa ka ng trend analysis, makikita mo pareho ang binabagsakan. Negative lahat. Rating ni Bangag. Gumuho ang tiwala ng tao sa presidente, gumuho ang tiwala ng tao sa kabinete, kaya yung mga ginagawang programa, lumalabas na hindi namin ikaw pinagtitiwalaan. Kung Hindi yung namin tanong mo, ikaw who would people trust? I would Hindi namin go ikaw. with institutions and not personalities, but the institutions need to perform accordingly. The ombudsman, the current ombudsman has said a lot, and the words are not equated equally with actions. No, Iba ang sinasabi sa ginagawa. kailangan siguro makita ng tao Tama na nga sinabi ni Pulong no, na mga ganyan mga kababayan, mga judik. yung kaseryosohan, quote-unquote, ng Pangulo ay natutumbasan ng kaseryosohan rin ng ICI at ng Ombudsman. Yung ICI, na kay Pangulo yan para i-abolish kasi dun sa EO 94, sinasabi dun, si Presidente ang may say. Merong panukala para sa Independent Commission sa House of Representatives at sa Senado. Hindi ko alam kung yan ay magiging priority in the light of what is happening to ICI. But compared to the previous ombudsman, isn't the current one a little bit more transparent about what's happening in the office? At pangalawa, he has said that there is reinvigorated energy when it comes to the office of the ombudsman. Marami raw pong mga batang nag-a-apply to be Yung si Boying mga kababayan, gusto niyang lahat ng nilagay ni Martires,
pinaparesign niya. Papalitan ng mga bata niyang mga tuta. Part of that team. They Scholar. are going to make that office bigger. And the ombudsman has said that their goal is to come up with airtight cases that will lead to convictions, that he will not spare even his blood if it leads to that. Kapag yung may ebidensya na talagang magtuturo dito sa mga guilty sa flood control probe. Gretchen, that's good. All those plans are welcome by the public. I welcome them. Surely it leads to institutional strengthening. But plans need to be seen in the light of actual rollout, actual implementation. Just like what they claim on GAA 26. They said it's the cleanest budget. If you do a line Cleanest. item analysis, it's not. But the challenge there is, how do you implement when you branded it as the cleanest? Will there be full discretion by the president? Will the discretion be regulated? Will Congress do an oversight? So ganun din sa ombudsman. Totoo na siguro nagsimula siya ng mas maayos kisa dati, lalo na dun sa usapin ng SALN. Pero babalik tayo, yung SALN ba nakita ng lahat? Hindi ba naging depende sa individual kung gusto nilang i-share? So, or magre-request ka? So, anong pinagkaiba ng SALN nung panahon ng dati at panahon ngayon? Although nag-declare siya na ang SALN can be requested by anyone. Yeah. Okay, now there's another thing that we're watching out for, and that is the movements in the House for impeachment complaints. There are possibly 2 impeachment complaints that will be filed. Para po sa inyo, what are you hearing about that? And ano kaya mas malakas ang force behind it? Kahapon nga si Ronald, kausap ko, sabi niya, Ay, nako, bakit lagi si Ronald? Ano ba yung drop out na yan? Ang pangit pa daw, sabi ni Guanzon, mga kababayan. May mga resibo, no? May yung Mary Grace Piatos and all of Ay, nako, paulit-ulit na naman. Itong mga media, mga kababayan, no? Kabilang ito sa mga fake news, mga kababayan. those documents. Whereas, when it comes to the president, it seems to be the issue here Inuulit-ulit, alam na nila ang sagot, inuulit-ulit talaga. Oh. is command responsibility. Yung actual trail of evidence is not yet there. Siguro hintayin natin yung ifo-file, no? Mahirap naman mag-speculate kung ano yung mga charges na iaatang sa presidente. If the charges that were filed before will be the same charges that will be filed for the vice president, then The same. Wala pagbabago, except kay Madriaga, mga kababayan, na I think you have a very Another- ready and capable legal team of the vice president that could go through all those things, no? Critical dates, January 26, which is the resumption of Congress, and February 6, which is the Supreme Court mandated date for the filing of the second impeachment of the vice president. Again, impeachment is an accountability tool. Anybody can file that. It would have to undergo with the House Committee on Justice. Now, if there will be 2 impeachment cases, maganda yan kung kasali na si Bangag, mga kababayan, dahil mapipilitan sila na i-hearing din ang impeachment, mga kababayan, laban kay Bangag. Kagaya ng ginawa nyo kay Sara, mayroon ding pag-hearing kay Bangag. Ipapatawag yung Bangag na yan doon sa mga kababayan, Kongreso. that will be filed, the Committee on Justice will have to really perform itself. Second, impeachment is a court of public opinion, and impeachment is a numbers game. For it to go to the Senate, you'd have to have those numbers in, so there can be a trial, no? So the 20th Congress will be challenged more and to perform well when it comes to these 2 impeachment cases. We've never had an impeachment of the 2 highest officials almost at the same time. Tablahin na natin ngayon. Anyway, hindi naman napipigilan, mga kababayan, na ipa-impeach sila si Sara.
Tablahin na natin si Bangag. time, no? If it happens, I hope there will be no constitutional crisis, and I hope, because the economy Hindi yan, wala yung prohibition sa batas mga kababayan. That is completely legal. just cannot handle that. And I hope it will be managed well. Because again, the political climate is increasing. It's becoming hot. And Hot. when two camps who used to be Hot. united are now at loggerheads, Loggerheads? nakakaawa ang taong bayan. But to your estimate, what is the possibility of getting to that Tapos si Percival, mga kababayan. the impeachment court opening Si up once Percival, again? sabihin kami ang taong bayan. Hindi ka taong bayan, taong bakla ka yan. For this, Taong bakla yan. Will that keep the House's hands full kapag dalawang impeachment complaint ang nakalusot o kahit isa lang? And do you share the sentiment of Ronald when Ay, he says bakit mukhang bibig mo yang patatas na yan? Buisit na media. Rallyista yan, drop out na yan that eh. 2026 will determine 2028? Ganito ka-crucial itong taon ito. Oh yes, second point na nag-agree ako kay Ron. Puro Ronald Llamas. Oo, totoo yun, no? Sa karir ko, never masyado ako nag-agree kay Ronald. Pero Dahil patatas 2026 yan eh. is a determinant year because most of those planning to campaign for the 2028 elections will have to announce their intention by December 2026. So all these things leading up to that announcement date is very crucial. Yun nga lang, sa tingin ko napakahirap basahin kung magkasabay yung dalawa kasi napakahirap ang neutrality doon, no? Doon sa kay presidente may mga pinino-float tungkol sa PhilHealth, sa PDIC, sa flood control, yung kay so that means total of 3 years. When you talk of 1.3 trillion, when you talk of the vice president, you're referring to the 650 million which was already ruled by the COA and guided by the memorandum on the use of confidential funds. So let's see how it will play. It's going to be really exciting. Sinabi ng isang congressman, exciting daw ang pagpasok ng Pebrero. I agree with that. Other things that we should watch out for 2026? Well, Announcement ni VP Inday sa December, mga kababayan. Ko, Gretchen, ang tinitingnan ko ng maigi is the budget, how it will be implemented, because may pending na kinasuhan na yung unprogrammed appropriations, no? Ang unprogrammed appropriations, wala yung pondo. So para mo i-veto ang walang pondo says a lot about the leader, and para mo i-veto yung nasa NEP mo, Binito ang nasa NEP niya, mga kababayan. Siya ang nagsuggest yan, nagbito. Bangag. Kung hindi ka man bangag, di ba? again, it says a lot about the leader. So let's see how it will be Stupid. implemented. Things to look after to look into are the AIX, the MAIF, na wala na daw endorsement na nasulat, and then there is the biggest in the history of budgetary politics is the 1.7 trillion allocation for DepEd, Education. no? And then siguro ang pinaka-importante doon yung talk about the cabinet revamp na naman. So habang tayo lumalapit sa January 26, there are talks about certain cabinet secretaries being asked to retire and getting more people to handle the last 3 years of this Sapper. administration. Okay. We're running out of time. I know you need to go, but marami pa sana ko itatanong. But I'll leave it there. Thank you so much for helping us start the year here on Morning Matters. We have a political... Layas! Ikaw, media. Hindi si Malotikia pinapalayas sa atin, ha? Itong bias na mga kababayan, no? Taga News 5. Wala, ang lambot na nila kay Marcos, mga kababayan, no? Simula ng nanalo si Bangag. Dati-rati, mga kababayan, puro puri, puro birada.
kay Ngagva. Ngayon mga kababayan, wala nang masamang talaga, reaksyon kay Bangag. Pero pagdating sa mga Duterte, nabakbakan mga kababayan, laging mga piatos-piatos na lang mga pinagsasabi. O na masabi niyo dito mga kababayan, post your comments below.